maagang balita para sa eleksyon Lasaliano. Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga Lasaliano. Ngayong araw ng Biyernes, 17 ng Nobyembre, sinagawa ang taunang meeting de avance para sa taong panuruan 2023 to 2024. Kasalukuyan itong ginaganap sa Yushchenko Seminar Room sa pangunguna ng Commission on Student Elections o COMSELEC. Pakikita sa aking likuran ang 11 kandidato buhat ang kanilang mga advokasya na kanilang ibabahagi sa huling pagkakataon ngayong araw. Nagsilbing plataporma ang programa upang maipakilala ng mga kandidato ang kanilang mga adhikain at mga proyekto para sa kasalukuyang taong panuruan, sakaling maluklok sa posisyon. Narito ang saloobin ng ilang mga individual sa loob ng bulwagan. Magandang gabi at ngayon kasama ko si Angelo Principio ng Humestrand. Mix Angelo, ano ang mga katangian na hinahanap mo sa kandidatong iboboto mo? Unang-unang sa lahat, ang kalidad na hinahanap ko sa mga kandidatong tumatakbo dito ay para sa bayan. Hindi yung tumakbo lang sila dahil sa kanilang CV, sa kanilang curriculum vitae, kundi para talaga maglingkod sa student body. Maraming salamat, Mix Jam. Hi, I'm Jam. Ngayon, Mix Jam, para sa'yo, gaano kahalaga ang pagsasagawa ng isang meeting de avance bago ang eleksyon? So meeting the Avance is like the last hurrah in the campaign season. It's the finale, and it's a one last chance for these candidates to show everyone that they're really worthy of the position, and it's to show everyone that they can uphold the kind of desire and passion that they have ever since day one, and show to the student body that they're worth every vote. Magandang gabi, ako si Bianca Diaz, ang Vice Chairwoman ng COMSELEC. Magandang gabi, Mix Bianca, para sa iyong katanungan. Kamakailan lang inilunsad ng COMSELEC ang kanilang bagong Facebook page at kasabay pa nito ang ongoing elections. Dulot nito, naging hadlang ba ito para sa inyo na ipalaganap ang mga impormasyon patungkol sa election? Oo naman, kasi yung dati naming Facebook page, marami na siyang followers nun. Therefore, marami ring magiging engagement. Ngayon nung nasuspend siya, nawalan kami ng access, naging super hirap kasi ang main way of information dissemination namin is through Facebook talaga, Instagram, Twitter, or basically social media. So ngayon nung gumawa kami ng bagong Facebook page, syempre kinabahan kami na baka hindi masyadong ma-disseminate yung mga impormasyon na kailangan namin ma-share sa mga Lasaliano. Pero sa tulong naman ng mga Board of Representatives, mga officers, madali naman kami nakakuha ng engagements. So as of now, I believe nasa 1K followers na rin naman kami. So hopefully, in the next few terms, mas dumami pa yung mga followers namin kasi napaka-importante talaga ng engagements sa elections. Ako si Angela May Coloma, isang Strategic Command Member mula sa General Affairs Department ng COMSELEC. Magandang gabi, Mix Angela. Para sa iyong katanungan, sa iyong palagay, nagampanan ba ng COMSELEC ang kanilang tungkulin na maipalaganap ang voters' education? Sa tingin ko, and isa sa mga dahilan na masasabi kong oo is yung naging attendance ng student body sa naganap na MDA. Hindi namin inaasahan na ganun karami yung a-attend. And sa fact pa lang na to na marami talagang umattend and na these people took the time to attend says something about their role or their knowledge as voters. And another thing to consider is yung sa online Q&As din. Makikita talaga na maraming nagpa-participate, and kahit yung sa Q&A with the student body kanina, makikita rin na ang dami talagang gustong matuto pa tungkol sa mga candidates, yung plataforma nila, and yung mga stance nila sa mga social issues and other relevant questions, which says a lot about the Lasalian student body as voters. Maraming salamat, Mix Angela. Nabigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na tanungin at linawin ang intensyon ng mga kandidato on-site at online gamit ang Mentimeter. Antabayanan ang pagbubukas ng pinakihihintay na botohan sa darating na Lunes, ika-20 hanggang ika-24 ng Nobyembre. Fiona Catalan, nagbabalita para sa Eleksyon Lasaliano.